up mga boss madam? Boss RA nga pala. Andito na naman tayo sa isang episode ng podcast namin. So, podcast inuman session with my partner Gutsberto and our special guest, Sir Lawrence Entroleso. Kwentuhan kami kung ano-anong bagay yan. So, kwentuhan lang ba, bossing? Kwentuhan lang. So, ano? Boss, balita. Kailangan natin pang palakasan. Oo. Saan tayo, Prasyo? Ito, tiger to ah. Baka mamaya, mga liyo na tayo nito. Tiger, baka naman. Baka naman, sponsor lang, Boss Ate. Ako. Inuman session. So, wala ka pang topic, pero ano na. Ano ba pagpipwentuhan natin? Ba't niyo ako na-invite dito sa ganitong trip? Well, wala talaga kaming magawa kanina. Isip kami na, uy, baka pwede makuha si Boss Toto Ayun, no? Ay, no, boss, ano ba mga sa panahon ngayon, ano bang pinag-aarabalan mo? Wala. Mabubuhay sa hospital. Nasa medical field ka, bossing. Wala eh. Ano pong bossing yan? Sabaga, profession, trabaho, ganyan. So ngayon, staff nurse ako sa government hospital. Yun, 12 hours araw-araw. So, 6 to 6? Ganda. 6 to 6 lagi. Pero bago ka napasok sa government hospital, paano ka napagpad bilang isang nurse? O paano nagsimula yung pagiging interested mo sa paglilingkod or magpunta sa medical field ng pagiging nurse? Ano lang? Matagal na lang Is it since childhood na gusto? pinangarap mo na, ginusto, Ay, or accidental? Ano lang? Siguro nasimulan sa mga kapatid na lahat nasa medical board. Kaya wala rin naman akong choice mamili ng course dati. Dahil pinag-aaral lang ako. Ayun daw ang in-demand na course. So mga year 2006 to 2010, in-demand daw yung course na yun, nurse. Narinig ko nga yan. No choice, tapusin na lang natin. Pagka-graduate, wala, hindi ko naman agad dinurso yung pagiging nurse. Pero is it challenging na pag-aralan siya, mahirap, madugo? Mahirap din talaga, medical eh. Kumbaga, kapag nagkamali ka, wala nang ulit kagaya ng palitan mo na lang ng gamit, di ba? Ngayon, buhay kasi, magkamali ka. Hindi mo pwede palitan yung buhay. Pero Puts, before tayo mag-proceed, konting background naman kung sino ba si Sir Mark Torres Entroleso. Tama. Ano ang background mo? Minsan ako ni Boss Romel. 35 years old. Dating PT, tapos ngayon nurse na ngayon sa hospital, government. Ano lang, trip namin, habis namin camping, gala, yan, yung mga trip namin ngayon kapag may mga extra time. Kwentuhan ng business, yan. Natry ko naman pumasok ng ganyan kaso mahirap talaga. Kapag hindi para sa'yo yung gano'n, hindi talaga para sa'yo. Hindi lahat para sa business din. Kaya, nice to know na na-XP. Pero bukod po sa medical, sa mo ngayon, sa profession mo, ano ba talaga yung pinaka first choice mo nung nag-aaral ka pa lang? Gusto talaga civil engineering. Pera doon, boss. Ngayon, nag-exam pa ako sa UP noon. Yung UPCAT na yun. Pasado naman. Kota course ako sa nursing, tapos sa civil engineering. Pwede na ako mag-enroll. Wala, pag-uwi ko ng bahay, naka-enroll na ako ng nursing. Saan school naka-enroll na? Pagpekwan. Pagpekwan, walking distance lang, wala ka naman expenses. Oo, walang magawa eh. Sabi ko, seaman na lang ako, kagaya na sa tatay. Kaso, ayaw din. Tamad daw ako, baka ihagis lang ako sa dagat. Pero, balita namin, isa ka sa pinakamatalino sa mga magpipinsan. Pero, is it easy for you na nag-aral ng nursing? Ilang taon mo na tinapos ang nursing? 4. Di ba? Ganun. 4.
Stop ko din natin. Just review. Tapos hindi pa ako nag-exam eh. Mm. Noong 2023 lang ako nag-exam. Matagal na. Talagang pinalimutan ko na siya. As in wala nang idea sa kanya. Tapos sabi ko lang sa sarili ko, why not i-try ko mag-exam? Titingnan ko kung paano yung exam niya. Ilang taon nakalipas niya nung, since nag-graduate ka ng nursing? Bago ka 13 years. 13 years bago ka naging nurse. 2023 ako nag-exam eh. Isang beses nag-try ako. Pag take ko ng exam, napasa ko naman agad. Walang review yun. Kanina nga, boss. Yung election, di ba? Election. Nagkakampanya-kampanya tayo. Tapos nag-exam ako nung kinabukasan. Tapos sabi ko, tatry ko lang. 2 days exam. Tapos ayun, pasado pala ako. Matalino nga. Pero kasi itong si Sir Lawrence Entroleso, Kuya Toto kung tawagin nyo. Hindi lang siya nurse. Isa rin siyang physical therapist. At saka isa sa pinakamagaling na gamers dito sa Cavite. Hindi ba nag-ano yan? Chiropractor? Therapist lang. Therapist lang. Physical Rapist. physical therapist. Okay. Tama ba? So, it's a medical para sa mga may injury, I think. Sila yung mga nagre-rehab. Paano kapag kami injury sa puso, boss? Yan ang magaling din dyan. Magaling din. Magaling yan dyan. Madam Lady, baka naman. Yari. Hindi kami pwede mag-usap tungkol sa puso. Patay! Either way, si Sir Lawrence Entroleso is may 2 license na. Ewan ko kung magpukurso pa ng medical to. Tumatlo, may driver's license siya. Asa yung pa rin lisensya? Hindi, may isa. Bukod sa PT. Tapos yung sa Ito, mga boss. nurse. Tapos, sa medicine kasi, medyo may edad na. Tsaka, wala na. Marami nang intindihin. Kung pwede sana na ibalik yung panahon, baka tapusin ko. Pero ngayon, hindi na. Tanda na eh. Tanda na ba yung 35? Ilang taon ka ulit mag-aaral pa? Sa bagay. 7, 8, Pag mo, 42 na 42 eh. diba? Yung gastos mo, parang di mo mababalik dun eh. Diba? Sayang na. Ang nagsipos naman, baka naman eh. Kabawasan nun sa pera dyan. SRA, baka naman. Wala pa. Hopefully. Pala bossing, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Diyan lang sa government Parang tumulong nun. sa government din hospital sa Tagamutan. Ano pa lang ako, mag-1 year pa lang ako sa August. Pagamot ng bayan. Ang Dasma. Dito sa GMA meron naman Medicare? Hindi, Sigma. Sigma? Wala eh. Baka gusto mo naman. Baka naman. Wala tayong magagawa sa mga pasyente dyan. Pero bossing, nasa usapang profesyon naman tayo. Ano yung tinitingnan mong future goal mo as a nurse or a physical therapist practitioner? Ano yung end goal or yung pinaka-goal mo for that kind of Parang ano lang, gusto ko lang siguro magpa-experience lang bedside sa hospital. Kahit maximum 2 years. After nun, work from home, like, mag-work ako sa bahay ng ganun din, yung need yung license ko. Pero US based. Wala siyang tax, sa bahay ka lang. Parang na tayo ng biyaya. Parang mga clinical boys, usapan na. Ganun lang, parang, ganun yung gagawin mo. Tapos, mag-exam din ako ng license ulit sa US. Para mas lumaki yung sahod ng work from home ka. At least wala ka sa hospital, wala na yung sobrang toxic environment. Parang yung isang content creator na si Doc Alvin. Mga Ganun, ganun. di ba? Pero siya kasi, nag-hospital din talaga yun. Pero siya, extra niya yung pag-vlog niya. So, sumisikat siya ng doktor, mas maraming referral sa kanya. Ano nangyayari? Ginamit niya lang din yung social media para mas makilala siya. Kumbaga parang pre-check. May pre-check up, may mga Pero, gano'n. kung ano yung mo, kung baga iintindihin mo talaga, parang pasahod siya na Kung nagbabayad sa kanya, yung views na. At saka parang dalawa-dalawa rin yung target niya, isipin mo. Tutulong siya doon, pero nababayaran din siya kasi
Tapos, sobrang sumisikat siya. So, talo niya pa yung kahit sobrang tagal na nasa hospital, eh siya, mas kilala siya kasi kilala sa internet na eh. Tatlo, kumbaga, Diba? parang sinasabi mo, bossing, no? Parang Two birds in one stone. Oo, yeah. birds in one Three stone. birds in Kaso, one sa kanya, tatlo apat eh. Oo. Commercial break. Tiger, lakas ng kagat, lakas ng tama. Baka naman. Sino mo mas kumuha nito, bossing? May sapul. Asia Brewery. Asia Brewery, baka naman. Sino ba yan ba? Ako ba? Si ba yan? Si Lucio Tan. Lucio Tan. Sir Lucio Tan. Eh yung sa ano, Records. Yes. Ramon ang San Miguel. San Miguel naman. Okay. Mga boss, meron kasing conspiracy or base sa mga source namin. It's just a conspiracy. I don't know if it's conspiracy theory. Meron kasing nagbalita na magkakaroon ng malawakang gera by the year of 2029. Iyan muna natin yung history kung Yeah. paano nag-start yun. Yeah. Patay tatay ko nun. Yeah. September. 20? Ngayon, 2024. Ito lang. Yeah. Ngayon, syempre nakatambay kami doon. Kwentuhan Ay, kami. madaling araw na, out of nowhere, Kwentuhan kami. nagkwentuhan na kami. Tapos inopen ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, may nakakwentuhan ako na isa sa pinakamataas na posisyon sa Military. mga military. Philippine military. So nakausap ko, tapos sabi ko, ganito. Tapos sabi niya, alam mo ba, di ba meron mga balita ngayon na tension sa West Philippines? China. Taiwan. Tapos bigla may mga mababalitaan ka, may mga bakal ng tubo na sa ilalim ng dagat, di ba? Tapos sabi ko, ano kaya nangyari doon? Kaya alam mo ba naka-schedule na ang parang gera ng Pilipinas at ng China? Sabi ko, kailan? 2029. Yes. Nakaplano na daw yun. Edi, kinento ko sa kanila, tapos pinento ko lang mga pangyayari na October. ganito, na kaya tayo tinutulungan ng Amerika kasi business. Like, sila yung magsusupply ng mga barel, armas sa atin. Pero, business talaga yung pinaka-priority. Sa manpower, tayo. Oo, pero walang mangyayari doon eh, di ba? Tapos nagkwento rin si Picture Ganun din. Based on sa mga source, same talaga. So, again, from naman, Navy. And then dun sa mga, hindi naman natin pwedeng banggitin yung mga pangalan. Same na same, 2020 na nagkakaroon na malawakang gera. Sabi World War III. Not necessarily World War III, but parang Russia and Ukraine. Supposed to be, I think yan yung iniwasan ng dating presidente natin. I'm not really so sure kung hopefully, sana po hindi naman totoo, sana po hindi po. Sana kwentuhan lang. But again, planado na. on our part, hindi naman masamang maniwala. Sabi nga ni Parang hindi naman masamang handa ka sa mga possibility na mangyari, mga possible na mangyari. At least, kung mangyari, ipagandaan mo. Kung hindi man mangyari, okay lang. ayun, naalala ko na. So, sabi ni Blaise Pascal, kung maniniwala ka at hindi totoo, walang problema. Ang problema, kung hindi ka niniwala at totoo pala, patay kang bata ka. Wala kang pinagandaan. So, tinagalog ko, in-exage ko lang ng konti. That's Blaise Pascal. Hindi mo pinagandaan. So, patay Ang ka. year na ngayon, 2025. As per information na nakita or nakausap namin or nagbigay sa amin, nakaschedule si gera ni China and Philippines within 2020. Walang specific man. Walang specific Basta man, year. but yun yung nakakatakot kasi. Bakit? Papansinin mo, ano yung lahat ng base ng US base dito sa Pilipinas, tinayuan ng Pogo. So, yeah. So, what is Pogo talaga? Anong purpose ng Pogo? Tingin nyo ba, sugal lang yan? Kung sugal yan, kumikita ang Pilipinas, ba't parang tinigil? So, technically, I think, ang nandyan is mostly mga military. Mga militaryan na nagpapanggap na nagpupo. That's what I know, hindi ko lang alam. Sana hindi totoo. Medyo ako naman, hindi naman sa kinakabahan. Pero good to know na rin na at least. So habang medyo sa ganitong panahon, medyo makapag-isip-isip na. Yeah. May apat na taon pa tayo para mag
So, sabi nga ng isang naglabas ng statement sa US, sabi nila, there's also a day kung kailan mangyayari ang Taiwan and China war, which is 2027 naman. 2 years from now. Same thing na nangyari sa Russia and Ukraine. Alam din ng US kung kailan mangyayari ang war. Kasi nagpa-pile up sila eh. That's why yung US padala ng equipment dito. Kung mapapansin nyo from Suki, makikita mo lahat nagdadating ng equipment. May mga Type 2 missile din tayo. Preparing for defense. Which is good for the country, but we really don't. Hindi ka ba magtaka? Mga bilyonaryo, nagkagawa ng mga bunker. Yeah. Isipin mo yun. Sa US, uso-uso yun. Tapos nag-stock sila ng sobrang daming pagkain. Mga bunker talaga ang Israel. Ngayon, nagtataka yung ibang mga mayayaman, bakit kaya nagagawa ng mga ganyang bagay? Siguro, Ano ang alam nila na hindi natin alam? tayo eh. siguro may alam sila talaga na hindi pa natin alam na merong mangyaring ganito. Kumbaga sa gobyerno may intelligence naman sila. Oo, meron sila. So, Siyempre, may siyempre, alam sila yung nakakaalam ng unang-unang mga balita. Even yung yung Marawi Siege, may intelligence na mangyayari yan. Alam na, kasi nag-stockpile na yan. Imposibleng hindi alam ng gobyerno. Alam na nila yan. But, it's a matter of when talaga mag-start. Pero alam na nila mangyayari. Kasi nag-stockpile sila ng lahat ng mga arms and ammunition nila. Imposibleng hindi makita ng gobyerno. Alam ng intelligence. Sa bagay, may prepare ka ba na wala kang pagkagawin ka? Alam nila yan. Lahat sila alam nila yan. Even yung paghuli ni Duterte, alam ni Duterte. Sa bagay. Planado. Alam nila. May intelligence kasi nila, alam nila yun. So, ganun din yung war. So, hopefully, mali. Sana hindi totoo. Pero yun yung nakakatakot kasi ano ang mangyayari sa atin o mangyayari sa Pilipinas. Ano ang gagawin natin ng mga normal na mga Pilipino kung yun ang mangyayari. So, conspiracy, it's a theory but it's not bad kung magpe-prepare tayo kung ano yung mangyari. So, at least alam mo lang. So, magkaroon ka ng simulation sa sarili nyo, sa bahay. I don't know. Hopefully, wag naman. Mag-isip-isip ka. So, anong gagawin natin for that scenario? Wag naman! Saya-saya ng buhay. Kasi anong buhay na ito, sisirain na. Pero goods na ako sa 40 at 50. Wag naman, boss! Wag naman! 40 and 50 na edad? Oh, 40, 50 goods na ako. Kakapraso ka na. 7 taon na. Lima. Plus 5 na lang. Wag naman. Kakapraso ka. Dami-dami pang pwedeng gawin. Hindi, kumbaga, ano yung bagay o reason? Bakit okay kay sir na ano? Na ganung edad yung range okay ka siya? Kumbaga, nagawa naman ng karamihan para mahirap lang yung mabuhay pa ng mahina ka na lang. Yung alagain ba? Parang may joke lang din. Pero wag naman sana agad 40. Sabihin na natin mga mid-50s, 60s, wala ka ng regret. Kumbaga, goods na sa lifestyle na ginagawa ko. Kumbaga, goods na yun eh. Like tatay ko, namatay ng ganitong edad. Paano, yung kabataan niya talaga sagad din. Kumbaga, tapos pamilya pa namin, grabe yung mga lahi. Kumbaga, diabetic, sakit sa puso, prostate, lahat eh. Puta kinuha na. Kumbaga, goods na yun. Kaya nga, insurance na lang na rin yung pinangakabakan na mamatay man ako at least. Wala, maagap eh. Okay na yung may iwan ka, hindi problema yung iniwan mo. Goods na yun. Ako ang time frame ko. Gusto ko lang makita yung apo ko. Uy! Ko. May apo! Yun lang. Apo! Pero, sino magpapala ng pag-host ng business mo? Wala na si Batman. Trabaho ko ng trabaho. Trabaho ko ng trabaho, sobrang sipag mo. Gaganito na lang yung manugang pa talaga. Oy, sa future na manugang ko. Yari ka mo. Gaganon yung manugang mo. Ang sarap ng buhay ko ngayon, salamat talaga kay... Lintik ang trabaho namin. Pupuyat kami. Talagang bugbog ka sa akin. Hindi ko manugang. Nag-ready na ako ng ammunition, tsaka... Sabi mo, boss, alauna, alas 2, alas 3. Araw, di natutulog, boss. Talaga. Totoo yung sinasabi ng ibang influencer na ang tulog nila, mga 2 AM,
3 a.m., 1 hour lang ang tulog, minsan idlip lang, totoo po yun. Sa ibang tao, ang tawag nila dyan, swerte. Swerte ako, idlip manok. Hindi, pagka nakikita nila na maganda yung buhay ng isang tao, sabi, hindi, swerte ka lang. Swerte? Paano naging swerte? Kalahating oras na tulog namin sa 24 oras. Kaya nga nagpaano na yun, nag-chill na masyado siya sa business. Yeah. Subukan ko matulog ng... Buti nasabihan ng mga bilyonaryo na ang swerte naman pala ng magiging manugang. Pagod ka ng pagod. Shoutout, boss. Kilala mo naman nagsabi sa akin. Nakakaya naman. Sir Nelson. Shoutout na Sir Nelson. Sabi sa akin ni Sir Nelson, ilan ang negosyo mo? Sabi ko, marami po ang negosyo, mga 4 po eh. Hindi ka naman natutulog, kakapraso, sobrang sipag ko. Talagang trabaho ko ng trabaho. Pinagtatrabaho mo na pala yung future na manugang mo. Sakit naman sa dibdib mo. Ay, naman talaga yung totoo. Unay naman pala. Pero ngayon, magbawas-bawas ka. Pero ikaw, Sir Toto, ano yung bakit parang contented ka na sa 40 years old? 45? Mga 50 na. 50? O, tamo, tumawad ka ngayon. Dati, anina, gusto mo, 40 lang. Yo, tatawad ka, huwag na. Tawad ka pa, 41. Kaya lang, parang... Ano ba yung hindi mo pa nagagawa? Or yung mga gusto mo pang gawin? O bakit parang contented ka na sa ganung age? Na you can depart na in the physical world. Siguro ano lang, Sarap. gusto ko lang siguro short ang buhay. O naman. Hindi naman sa ano, parang... hindi ko ma-explain eh, parang... Gusto ko makita yung mga anak ko na successful, pero... Parang gusto ko lang yung nakamasid ako sa kanila. Parang alam mo yung... Ano nangyari sa kanila, gano'n? Kumbaga... Literal naman kasi nabubuhay lang tayo sa ano eh, parang... Boss, masabi ko lang, uso naman ang CCTV na ngayon. Bakit gusto mo nasa langit ka po? Pwede naman nasa isang kwarto ka. Pwede naman nasa kwarto ka, CCTV ka, para medyo maganda-ganda mga buhay mo, nakakainom ka pa na. Pwede mo naman Gusto mo gawin nandun ka agad. At least kasi... Full 8K ka agad. May mapapaisip ka kasi, parang masaya-masaya talaga sa lahat. Parang walang problema, Kasi itong kinatatayuan natin, ito na yung parang puro problema, puro paano ka magsusurvive sa araw-araw, di ba? Ito na yan eh. Unlike doon, at isipin mo, tapas forward na. Kung baga hindi mo tinakasan naman yung obligasyon mo, pero at least, finish na. Puro kasiyahan na lang doon. Guys, it's a matter of perspective. Hindi makapilabol sa... It's Sir Toto's opinion and perspective. But in my perspective, dapat meron kayong inaayos sa buhay. So, try to dream big para meron kayong challenge, para meron kayong inaay na hanggang saan ba ang pwede nyo makuha. So, si Sir Toto kasi successful na yun. Dami ng pera. Mayaman yan. Hindi na yan kailangan. Tayo kailangan pa natin. So siguro sa mga normal na tao, kailangan lang siguro natin na meron tayong goal. So meron tayong tinitingnan. So para hindi nagkakaroon ng boring moment yung life natin. Siguro sa stage of 10 to 20, syempre nag-aaral tayo. 20 to 30, looking for anong profession. 30 to 40, anong gusto mong gawin. So do you want to pursue your pinag-aralan, or do you want to do business? Ano yung mga magpapasaya sa iyo? Hindi lang magpapasaya, magpapabuti o magpapaganda ng buhay mo in the future. Ayun naman, matanong ko ito. Yes, boss. Kung totoo man ang time machine, or ano, may mga regrets ba kayo sa buhay? Ilang years ang gusto niyo ibalik? Parang rewind sa buhay. Kung may time machine ako, boss, mukhang wala akong babaguhin. Because sa lahat ng nangyari sa akin, yun yung nagpatibay at nagpabigay sa akin ng karunungan. For me, on my personal experience. Kasi before, wala talagang alam eh. Si Sir Romel or Boss R.E. ay isang simpleng bata. Simpleng bata na walang direksyon. Ang hiningan ko lang naman ng tulong is nung nagsimba ko at humingi ako ng wisdom sa kanya.
sabi ko, boss, Lord, baka naman pwede mo akong bigyan ng wisdom kasi wala akong direction talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi na po ako hihingi ng pera, hindi po ako hihingi ng kayamanan. Hihingi lang po ako ng karunungan at wisdom. Ang problema, mga boss, ang ibinigay sa akin, puro problema. Oo, puro problema. Sandamagmak na problema na parang hindi mo kaya. But, in reality, paano ka nga naman matututo kung hindi ka susubukan at itetest? So, sa lahat ng test at pagsubok, kailangan mong matutunan bigyan ng sagot. That's why, ang sabi ko nga, ang isang business or isang, kung ano man ang sa buhay, dapat maging problem solver kayo. So, once you know the solution, o kaya naman naging trend nyo or naging normal na yun sa inyo na magbigay ng solusyon sa lahat ng problema, gagaan ang buhay nyo, simple lang. Oh, use your common sense. Very simple lang. Pag di mo alam masagot, pagtanong ka. So, sa question ko, kung may time machine, wala akong babalikan. I think wala akong babalikan because yan yung nagpabigay sa akin, sir, ng knowledge, wisdom. Kasi kung hindi ko nadaanan yan, wala si Boss RA ngayon. Hindi. Isipin mo, kunyari, ngayon may idea ka na. Sana pala yung mga ganitong panahon, hindi ko ginawa to kasi alam mo na yung mga mali eh. Di ba? Na parang babalik ka ng pagkabata mo, lahat, pulido na lahat ng desisyon mo. Ang pagkakaiba, diba? Sir, sabihin na natin pulido pero hindi na ako matapang. So, ang pagkakaiba kasi, kaya kong itama pero yung tapang ng dibdib ko hindi kaya eh. Yung experience kasi nagpapatapang. Parang nandun pa rin naman yung experience eh. Nasa iyo na eh. May idea ka na. Dala mo lahat, pero babalik ka lang. Pag babalik ka lang sa year na, so, ilang years, like kunyari, di ba? So, wala akong itatama, babaka lang ako. Parang may trahedya ka, di ba, sa business natin, like yung million. Example, 5 million pesos, yun na ano yung track niya. Yes. Ngayon, alam niya yung problema niya, yung mga naging decision niya, bakit naging mali. Pati yung bakit mas lalo siya nabaon sa business. Ngayon, may idea ka na. Para ka na reincarnate eh, di ba? Kung baka time machine, babalik ka lang. So, alam ko na yung mangyayari, hindi ko nagagawin to. Di ba? Like, pagbibigyan ka ngayon, may time machine, babalik ka. Ilang taon ang gusto mong i-rewind sa buhay? Wala eh. Kung i-rewind ko, kung mag-start ako siguro mga 17 years old. Yan. From 17 years old, I think within age 20. Baka bilyonaryo ka. Yeah. No? Diba? But, in my age, certain age, na hindi na ako nagkakabol ng sobrang dami talaga ng pera. Because of, kung marami kang pera, pero wala ka namang time sa family mo. At saka hindi masaya, hindi talaga masaya. Marami kang pera, sing dami ng bundok or sing taas ng building ng pera mo. Yung sinasabi nila na may literal naman na kung wala kang pera, hindi ka rin masaya. Pero syempre, kailangan may pera. Pero hindi rin lahat na may pera na dadaan sa pera. I-clear ko lang mga bossing boss madam. Money doesn't buy happiness, but it also affects everything that makes you happy. Tama. So dapat may pera din kayo. Wala akong pera. Kapag wala kayo, patay kayo. Problema ito. Yeah. So again, money doesn't buy happiness, but it also affects everything that makes you happy. So, just correction lang. Wala lang akong binago talaga ito sa ano ko. Basta ang goods na ako, 40, 50. Siya sabi ni Pinsan Romel, yaman ko na to. Tangin na, mayaman. Siguro masarap lang kasi walang problema. So there's a lot of definition ng success. So ang iba kasi, ang gusto nila, like one of our cousins, mentioned na Sir Jonel, Sarge. Ang pangarap kasi nila is maging isang police. Okay, so pinaghirapan nila yon. Nagkaroon sila ng dati rise, nag-aral sila, ng training sila. Ang dami nilang iniyak, dugo at pawis ng inalan nila. Nung narating na nila na naging police sila, successful na sila. Kasi ang pinangarap nila sa sarili nila is maging police. Same thing kay Sir nangarap yun. Si Sir na nangarap na magkaroon ng buong pamilya. Pero hindi niya pinangarap daw maging nurse, sabi niya. Hindi, nag-enjoy naman siya. So, ibig sabihin niya, kagaya mo coach, ang pinangarap mo, I think, maging coach siguro.
Maging piloto. Maging piloto, ayun lang, supply. May piloto ka naman Magastos yun, no? Magastos yun. Magastos. But again, different perspective or different kung anong gusto natin marating sa buhay. So magkakaiba lang. So yung iba, ang gusto ng goal is yung dito lang, na gusto na simpleng buhay, masayang pamilya, successful na sila as a family man. Ako, gusto Sa ko family. simpleng buhay lang. So successful na siya kasi na-attain niya yung gusto Nakuha niya. na eh. Na gusto niya. So hindi naman sinasabi na bago ka maging successful, dapat ganun kadami yung pera mo. Walang katapusan yun. So hanggang saan ba ang successful na definition nyo? So, baka uupo ka nga lang ng tama, successful ka na eh. Di ba? Kaya nga tawag ko, success! Ha? Si Coach Berto kaya, tanongin natin. Okay, sige. Ano, Ayan. sa tingin mo, kung meron ng time machine at totoo siya, anong plano mo sa buhay mo? Ilang taon? Para kay Doraemon, di ba? Yung time machine. Like, pagbibigyan ka, yung mga regrets mo sa buhay. Like, Yung wala akong ba, yung alam mo lang naman yung ano, di ba? Oo. Dati experience, na-attain mo na. oo, Babalik nasa ka iyo lang. pa rin. Nasa iyo lahat ng knowledge. Siguro lahat ng nalaman ko ngayon, Na, iduduplicate ko lang. Yung paano complicate? And I mean, syempre, from employee to, syempre, nagtatry naman tayo mag-business. Ayan yan. Kaso nga lang, unsuccessful eh. Hindi, kumbaga parang hindi nagsasucceed eh. Hindi siya nag-proceed, hindi siya nag-move forward. Ang lacking mo lang is right mentor talaga. So the right mentor. Okay, proceed. Kasi Mga yung nag-mentor sa problema. akin, si Boss Romel, ang lahat ng tinuro niya sa akin, negative eh. Ah. Ano, gusto mo pa rin ba pumasok sa business? Oo nga, kahit puro negative, wala ka nang narinig na positive eh. Actually nga nung ano ko nga, kasi siguro isa sa pinagpapasalamat yung napasok ako sa MBN. First meeting namin ni Boss Romel kasi, February. So, nung nag-first meeting kami niyan, parang sabi ko, ay, eto na. Ito na yung magko-commission ng MBL GMA, sabi ko gano'n. Pero at some point, andun yung, kumbaga parang si Boss Romel, kumbaga parang ano eh, madali siyang pakisamahan eh. Parang gano'n eh. Hanggang sa, nagkakausap kami, kasama ko yung misis ko, nakakausap namin si Boss Romel. Sabi ko parang, bakit kayo totoong taong ito magsalita? Ano, parang walang tinatago, parang bukas na libro, parang gano'n. Sabi ko, sige nga, itry ko nga itong tao na to. Okay, sige. Sabi ko, itry ko nga itong tao na to. Di nangyari nga na parang, sabi ko, sige, tignan natin kung totoo talaga yung sinasabi nga ito ni boss. E di, tinanong ko, di ba boss, in-approach kita, boss, baka pwede naman ako paano bang proseso niyan? Hindi, hanggang sa, parang, patagal ng patagal, sabi ko bakit parang mas lumalalim yung relasyon namin dalawa na parang Uy! Putang malalim Oo, pa tayo parang ng ganun misis na. ng boss ha? Doon Boss, ka na, linawin mo yan boss. kasi Mahirap yan. into connection sa basketball na parang ano siya ano siya parang ano bang tawag doon, nadadivert siya sa ano eh, sa business. Sa iba pang ano, di ba? Sabi ko, teka lang, parang sa isip-isip ko, teka lang, napapaisip ako minsan na bakit ganito itong tao na to na ano, na parang masyado namang open. Yung parang gano'n Ano na. siya, mahilig siyang tumulong talaga sa mga taong nagpapakita ng interest. Yes. Ako naman kasi, sabi ko kasi sa misis ko, nung narinig ko yung explanation niya. Actually, doon pa yun sa munisipyo eh. May kami, kumbaga parang, ano ba tawag ko bossing kay Mayora? I think, Curtis Call. Ayan, participant kami kay Mayora. Sabi ko, NBL pinag-uusapan namin pero napupunta kami lagi sa business. So, doon sa business na meron ako, sinabi niya sa akin na, boss, kasi ganito yan. Nagbigay lang ako ng insights. Nagbigay siya ng insight. Nung nakita ko yung mga insights ni boss, oo nga no, sobrang dami palang mali. Sabi ko gano'n, sobrang dami palang mali. Na ganyan. So, hindi naglaon, hindi sabi ko, sige, total nasa NBL lang kami parehas. So, magkano ako sa kanya, mag-reach out ako na mag-reach out sa kanya. Hanggang sa birthday ko birthday ko nung March. Sabi ko nung... March ka rin pala. March din ako. Ayaw pa lang ako. Anong March ko kasi? Ako 22 eh. Parang sa MX tumayo eh, March na. Bigyan niya tayo toyo pag March eh. Yan, mga March ano dyan. Yan. So pagka nung NBL, nung birthday ko na yun, sabi ko kay Boss Romel, tawag ako sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, boss, basta ka into business, tawagan mo na ako. Tawag ako sa kanya.
Boss, gusto ko sanang baka may time ka. Naghanap kasi ako ng time niya kasi iniiya pa ako Boss, baka pwede na mong makausap ka regarding sa ganito. Ako yung nag-approach talaga, tapos pinuntahan ko siya. Hindi niya alam na, hindi pala yung birthday ng misis ko. Birthday ng misis. March 1 yun. Ayan, birthday ng misis ko. Ipunta ako sa Lumi, pasensya ka na. So minsan kailangan natin sumugal sa mga bagay-bagay. Minsan, iba siya para malaman natin. Hindi, pinunta ko si boss. Pinaipapunta ko sa kanya. Ang isa na malawa, kumbaga parang nagkakaroon ako from nothing, na nagkakaroon ako na mas lumalawak yung ideas niya. Malawak na yung mundo mo sa business. Lumalawak na. Pero habang ina-adapt ko yung, kumbaga, ina-adapt ko yung mga sinasabi niya, yung mga insights niya, yung mga sabi niya na paggamit ko, ang sakit sa ulo. Sobrang sakit kasi yung information na parang pinapasok ko sa memory. Overload ka agad Oo. Kasi ang dami ng insight, ang dami ng sinasabi. Sabi ko, teka, bago sa akin to. Sabi niya, ano boss, okay ka pa ba? Sabi niya, aware naman siya. Sabi ko, boss, okay lang to. Masakit na ngayon to, siguro mga 1 linggo. Masakit yung ulo ko kasi pinaprocess ko yun. I don't know kung tama itong naalala ko. Kasi parang meron nata si Pizza Romel na naging kaibigan na tinulungan niya. Tapos Uy, ina mo. Ina mo ka. Tapos kinalaban niya. Talo ka, dinayo pa kita sa video. Parang may ganun siyang nakukwento lang sa akin. Not sure kung tama yung naalala. Yung tinulungan pa kita Tsaka parang ano tawag dito? Parang like yung nag-gym kami sa Romel. Ay grabe. Sinama ko yung mag-gym. Imbis matulungan ko sa mga buhat. Minuto na nag-usap Sabi ko, saan? Dito na ako, chest na ako. Ano ka na? Dito na saan? May kausap lang ako. Talaga sobrang busy niya. Sabi ko, pero grind talaga kasi. Hanggang sa, alam mo yung kikitain niyang million, sasabihin niya, hindi worth it yung milyon na ibabayad nila sa akin sa stress na nangyayari sa kanya no. Talagang problemado siya no. Sa mga pera, bangko, cheque, milyon na talaga yung usapan habang nag-gym kami. Sa akin nga ngayon boss ano pa lang hundreds, libo pa lang ang pinag-uusapan. Lahat ang tinatawag ko sa kanya, lahat problema. Ano ka pa rin ba? Nag-ano ka pa rin ba sa mga scrap? Actually kasi boss, nag-start na siyang mag-scrap. Sa mga gusto mag-scrap yan scrap bottle, yung mga basag na bote clear, plain glass, you can contact boss bibigay na rin namin yung link below. So kami ang supplier ng isa sa mga pinakamalalaking kumpanya here in the Philippines. So sino ba mga partner mo bossing? We have, pwede mo sabihin niya? We have ano mo na lang, yung mga pwede nilang kontakin. Like si Roberto, kapag meron silang papahakot. So lahat ng mga magpapahakot here in the Philippines ng mga scrap bottle, which is yung mga bubog natin, mga junk shop owners dyan, sa mga suppliers. So you can contact Scotsberto, you can contact Sir Romel, send na lang namin yung link below, and then pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung price. Then you can approach us, you can call us anytime. So, thank you mga boss mo na. So, si Cosperto kasi nakita ko kasi may potential siya as a businessman. Because yung broad ng thinking niya is iba. So, he's willing to learn. Kaya niyang tanggapin yung mga problema. Sinusubukan ko kung kaya niya bang barag-baragin ko siya. Kaya. So, kasi kung hindi mo kayang baragin kita, paano ba yung kausap mo? Ay putay, mga walang emosyon. Walang emosyon. So, parang mga poste na nilagyan mo ng damit. So sabi nga sa akin ni Sir Lawrence, paano yung kausap ko yung mga kumpanya? Sabi ko, parang posting yan. So, damitan mo lang. Kapag napaiyak mo yan, papapao mo yung pala. Paano mo mapapaiyak yung poste? Poste na yun. Walang emosyon. So, same thing ng na-experience kasi ni Sir, nang sinama ko siya sa Makati. Gusto ko siya isama para makita niya ano ba yung mundong ginagalawan ni Boss RA in terms of business. So we go in pinakamalaking kumpanya ng brewery here in the Philippines na nakausap namin yung president na iba yung art of negotiation. So ibang klase ng art of negotiation. So you need to binigay ko lahat ng kaya ko. So emotional, tactics, so lahat ng pwede at alam ko nagawa. Which is ano naman kami? Nagtagumpay naman kami
sa negotiation na yun. So yun yung tinuro ko kay Coach Berto kasi pinakita ko na hindi lang dapat dito ka sa field mo. Kapag nasa comfort zone ka lang, walang mangyayari. Kung nasa comfort zone ka lang, walang mangyayari. So but again, kung iba naman kasi kung may mga vocation kayo. So as a business person o sa isang entrepreneur, dapat iba yung mindset o yung pagkaka-abroad nyo. Ikalawa, dapat aalagaan nyo yung mga name nyo. Huwag nyo sisirain. Sa pinakamatibay o sa kailangan nyong ingatan is yung pangalan, credibility ng isang negosyante. Yan kasi ang mag-aahon sa inyo. Even nung nagkaroon ako ng problema dati, naubos ang meron kami. Ang pinangahawakan ko na lang is my credibility as a businessman. Okay. Kung magka-trouble man kami, may utang man kami, hindi ko tatakbuhan yan. Whatever happen, malugi man kami, babayaran namin kung kailangan namin bayaran. Nasaan JBL ko? Yan. Sa awa ng Diyos, nakaawan kami because of the help of the people na nasa paligid namin. So again, mga bossing madam, wag nyo sisirain yung pangalan nyo. Yan lang kasi ang meron kayo in a business world. Number one. Your name. And your word. Much better yung may tinatawag kayong palabra de honor at word of honor. Tama yan. Make it a habit na kapag nagsabi kayo ng isang bagay, tuparin nyo. Doesn't matter ganong kahirap o ano yung magiging consequences nyo. Mabait naman ako sana, naghintay naman ako. Try to make it like a contract na. So, kapag sinabi nyo, dapat yun na yun. Doesn't matter kung sumablay man yung decision nyo, dapat matutupad yun. Diba naghintay naman ako? Yun lang. Tama naman yun sa akin. Coach Berto is the good example of sa mga nangangarap na tao. Ang lahat ng tao dapat kasi may pangarap tinatawag. Nakakatuwa yun. Kasi nung first time kita nakainuman, tayo rin yun Inom tayo, parang sabi ko, ang ano nito, parang iba yung sa merong atang isa rin tinuturuan siya ng babae na sayang na dapat ganito yung kinikita niya lagi. Kaso nagkakaroon siya, di ba? Shoutout sa'yo, Ma'am Kat, Yes. Dahil sa blind decision natin, sayang ang pera natin, madam. Naalala ko lang yun. Yeah. Kasi kami niya yung Pinsa Romel. Hindi naman talaga kami sobrang close niya nung bata kami. Yung kapatid niya yung ka-close ko. Ngayon lang nung tumanda na, tumanda kami, parang ang trip namin ganyan. Parang sharing lang kami ng knowledge. Hihingi siya sa akin ng payo eh. Sabi ko, yaman-yaman mo, hindi ka sa akin payo. Sabi ko, aliping sa gigil. Sinaunang pala. Sabi ko, ano yung iyan ko sa'yo? Pero yun nga, yung parang literal na knowledge ko lang. Ito tingin ko ang dapat mong gawin. Pero di ko rin sure, at least. Kesa naman sa may pag-usap ka sa wala talaga, yung lata lang na maingay lang na dadalang ng dada para... Kaya doon kami nag-enjoy. Lagi kami gala, camping. Kwentuhan lang ng business. Hindi ko talaga siya ka-close before. Because yung trip nila kasi malayo sa akin. Kasi sila computer geek sila eh. Ako kasi is more on outside person eh. Nag-dance group ako. Wala talaga matutunguhan yung buhay ko. Sila okay eh. Magaganda, matatalino, nag-aaral. Ako yung tambay sa gilid. So, but nung dumating kami sa punto na nagkakaroon kami ng sarili-sariling pamilya, nagkakaroon kami ng kanya-kanyang linya. But eventually, nung nandito lang kami sa certain age, nakikita namin, nagkakaroon kami ng connection. Because of, pare-parehas pala namin gusto na magkaroon naman ng konting kasiyahan sa buhay. Magka 50 pesos. Hindi lahat na puro trabaho, grind. Make it a balance. Make it a balance. Huwag kayong papaalipin sa pera. Dapat ang pera inaalipin nyo. Huwag kayong papaalipin. Dami naming pera. Try nyo bawasan. Joke lang. 3 piso. Joke lang. Ngayon kasi boss yung sa kay Boss Romel kasi. Nung nakita ko yung opportunity, sabi ko, sa una madali pag in-explain niya madali. Pero syempre, kung ilalagay mo in reality yung sarili mo, mahirap ito. Ang dami kasi nag-construction din ako eh. Alam ko yung ano eh. Nag-construction ako kasi utos ng mama ko,
nagpapagawa ng paupa, nagagawa dito ko. O ikaw mag-labor ha. Talagang sinasahuran ka. Ng mama ko. Kunyari. Hindi, ikaw sinasahuran. Ako, construction din, pero mura lang. Ewan mo, mga professional yan, pero nagkatrabaho ng construction. Galuin mo, labor ako. Kuha ako ng hollow blocks. Big ko, 2. Ilalapag ko. Nasasabihin sa akin, matagal ka pa ba yung halo ko, hinihintay ko kanina ka, halo ko ngayon. Halo ko ngayon, di ba bubuhat ka muna ng buhangin, graba, tutubigan mo, lagay mo semento, halo-haloin mo, bibigyan mo ngayon siya ng halo. Pabira para ibuhos lang doon sa poste. Matagal ka pa ba dyan? Kuha mo na ako ng halo blocks kasi. Habang nagbubuhos kami ng poste, nagpapalitada rin siya, hindi 2 halo ginagawa ko. Talagang multi-task, sabi ko nung after ko mga 2-3 araw, payo ko na. Bakit? Ako lang labor doon, pinapatay na ako. So in connection dun sa ni Boss Romel na syempre sila. So ni Biro kasi nga medyo matatalas, medyo nakakasugat. Nung nakita ko yung opportunity, nag-start na akong sabihin sa asawa ko na may baka ito na. Sabi ko baka ito na yung matagal ko nang hinahanap na opportunity. Why not? Subukan ko, wala namang mawawala. So hanggang sa minitor ako ni boss na, sige po, sa ganito ka muna. Ito po na yung pag-aralan ko. Pinaka-basic lang muna. Basic lang. Para hindi ka mabigla. Masakit sa ulit. Hanggang sa may mga time na hindi ko sinasabi sa kanya, boss, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Talagang meron talagang portion na talagang, boss, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Siyempre, nahihiya ako. Ang ginawa ko, inintindi ko siya ng by myself lang. Okay, nung nakuha ko na, ganun pala yung ibig sabihin ni boss. Sabi ko, basta may assertive na ganyan na, hindi ko talaga may tinanong hanggang sa naiintindihan ko. Yun nga lang, ang in return, ang sakit sobrang ng ulo ko. Pero nakuha ko naman yung sagot. Yan yung sinasabi ko na more on theory, pero mas maganda pa rin teacher yung experience. Yan. So, hindi porket alam nyo by words or by weekend or by sa mga binabasa. Pero hindi nyo na-encounter, hindi nyo na-experience, hindi nyo maintindihan. Yan. Because of iba yung gravity nung problema kapag personal mo nang na-encounter. Yeah, in real life. Sa tagal namin nagsasama niyan sa pagdadrive, ilang oras, magkikentuhan lang kami niya. Talagang, alam mo yung parang may free tuition fee eh. Parang imbis na siya kasi nagbabayad siya ng mga mali niyang desisyon. Ngayon ikaw, ituturuan ka na niya na para maiwasan mo yung mga mali. Kung free tuition fee yun sa mga businessman, free tuition fee yun, kaya nung nagpasok ako sa mga business na ganyan sa kanya. Nagbigay na ako ng cheat code, di niya lang ginamit. Tapos kapag papakausap yung mga driver ko, like siya, saan hindi ko talaga kaya kausapin ng ganyang ka-harsh. Hindi ka na masyado akong mabait. Kasi nahihiya ako. Baka masaktan ko yung damdamin ng driver ko, ng pahinante ko. Saan ko kumausap? Nung sinama ko siya, tinikita ko, pinapakinggan ko paano niya kausapin. Hindi naman masakit yung salita, pero straight to the point. Na pinsan ko yung pinagdadrivean nyo. Huwag nyo akong lokohin. Matagal na ako sa ganitong business. Bakit ganito yung mga konsumo nyo? Alam ko naman yung takbo nyo eh. Ano ba gusto nyo? Sabi ko, hindi ko kaya yung mga ganun salita. Siguro sobrang, ako kasi pinakamabait sa amin yung pinag-ibig. Pinakamabait. Ako yung pinakamabait talaga. Kung mabait ka, paano na kami? Pero literal ako yung mabait. Actually, yung kay bossing, siyempre sabi niya, sige maghanap na kayo ng kliyente niyo. So alam niyo naman yung figures niyo eh. So maliit lang yung pinag-uusapan natin figures, pero siyempre, sa ng negosasyon, kailangan makuha mo yung numbers. Yeah. Alam niyo kung bakit sa malin ko kayo pinapa-training or pinapagsimula? Kasi kapag sumamit kayo, madaling ayusin. Kapag malaki kasi mga transaction na nangyari, baka mabaliw na eh. Baka hindi nyo nakayanin because of the big figure. Ang laki kasi ng responsibility na makahawakan. So dun sa mga big accounts or big clients or sa mga big purchases or big negotiation, siguro kami muna. But sa inyo kasi, baka bigla kayong matakot kapag na-encounter niyo yung ganung problema. For example, meron kayong pinatakbong traffic industry, nanakawan kayo ng 2 to 3 million, baka hindi na kayo makatulog. So yun yung problem. So hindi porket na binibigay ko sa inyo yung maliliit na because training yan eh. I'm trying to train you or prepare you for the mga big
kaya na ba Negotiation. mag-upgrade ng ganito? Yan, hindi pa pwede basta. Baka kasi biglayin ka ng ganitong milyonan, puta sumabit ka lang Yeah. isa. So, Lagapak ka na naman sa sahig. So kasi kami, on my personal experience na nangyari sa amin na hindi pa kami well prepared. Kumagat kami sa isa sa mga pinakamalaking business, which is yung mga trucking industry. So nagdi-deliver kami kay SM, kay Pure Gold, kay Mercury, so sa mga Robinson. So partner namin yung isa sa pinakamalaking logistics company here in the Philippines. Now, the problem is hindi kami prepared o hindi prepared yung dibdib namin. Or even me, ako talaga hindi prepared. Nagkaroon kami ng tinatawag ni Sir Toto na indulto. Which is naitakbo ng aking kumpare, akin na mo. Ano bahala ng bahala? Ay, talaga, tangin ang yung aking kumpare na yun, ay magkasama kami sa business, magkasama kami. Actually, kumakain kami sa isang plato eh. So, magtropang-tropa kami, Joey, putang Joey pala! Well, technically, sila yung tumarantado dun sa business namin. Ninakaw nila yung pangarga. But again, hindi ko na sila hinabol. Supposed to be nag-file kami ng case, but Hindi worth it. ang problem kung hahabulin ka pa, mawawala ako o madidiscourage ako dun sa flow ng business. But napakalaking problem yung dulot na because of ang nawala nila, ang kinuha nila is nasa 2 billion pesos. But because of the wrong decisions naman nagawa ko, or nag-loan ako, umutang ako sa bank, sinangla ko to, sinangla ko yan. Yung interest rate or yung mga naging utang mga bagong-bagong, lalo kung nabubog, nag-accumulate siya ng 5 to 6 million na. Hindi ka saan pabigda? Yeah. So ang nangyari sa akin, sa sobrang problem, stress, ang natitira sa bulsa ko is 2,000 pesos. Walang trabaho si Mrs., wala akong trabaho, wala kami negosyo. Ang aking anak ay nadedepa at that time. That's 2016, 2 years old pa lang. May bahay kami na kakukuha lang pero may utang pa na nakaloan kasi siya sa bank. So, meron akong check na tatalbog nasa 150 to 200,000 monthly. So once mag-bounce siya, pwede akong makulong because of the BP22 here in the Philippines na bouncing check law. So yun yung mga problem namin dati. So imagine, from zero nagkaroon and then bumalik sa natin. So hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon na humingi ako ng tulong sa nanay tatay ko, meron kasi silang isang maliit na order dito na halagang mga 60 to 70,000. So pinabenta ko siya para makapag-down payment ako ng kotse. Yung Honda City that time. So pumasok ako as an Uber driver. Yeah, so nag-Uber na lang ako dahil wala na talaga kaming pwedeng gawin. Or wala na kaming ibang choice kundi magtrabaho na lang. Si Mrs. willing nang magtrabaho ulit. But again, because of siguro some swerte na rin, nagkakatagpo kami ng mga tao na maggagabay, na mag-mentor. Sir Jess, Bilion ko, kung nasan kami ngayon, maraming salamat. Sir Johnny Uy, maraming salamat po sa mga tulong. Sa pag-mentor sa amin. Nagturo sila sa akin kung ano yung dapat gawin. So, ang sabi nila, yung mga ganyang bagay, it's a tuition fee. So, babanggitin mo as a tuition fee. Ang apat na ba, napakalaki ng course na mo o yung pinakamagandang eskwelahan yung pinuntahan mo. Parang ka pumasok ng isang buwan ka lang yung bayad mo. Pero at least, di ba, kung may gusto sure, ganyan na yung buhay nyo ngayon. Hindi ganun kasimple, boss. Hindi ganun kasimple. Kita mo, meron din yung pera na like almost 7 to 1 Wala naman. Na hindi pa nakukuha na hinayaan niya na lang. Yeah. Parang ako rin, meron din akong perang hinihintay na wala na lang din. There's so many indulto, so many problem, but again, it's a matter of perspective lang. Never say die. Sabi nga ng Ginebra, never say die. Never say die. So, Ninitian mo na lang yung mga pera. Ngayon, kung dumating man sila, thank you. Dumating pa. Ay, magpapasalamat nga pala ako sa ng rated kay Corina Sanchez. Bakit? Isa yan sa nag-open ng aking isipan. Isa rin siya sa nakabigay ng solution yun sa problema ko. Nakaka-aun-aun kami, year 2020, may utang pa rin kami, but nakakabayad-bayad naman kami. But year 2020, pandemic hit.
The problem, yung ini-start ko ulit small business that time, natigil na naman. Because of pandemic eh. Wala na kaming pwede na namang trabaho. Wala na namang kaming negosyo that time. Kahit pa paano nga, meron nakakaikot-ikot. Pero times 10 ka na. No, not yet. Doon napanood ko yung kay Corina Sanchez na episode na mayaman, naghirap, yumaman ulit. Napanood ko na nagbabuy and sell sila ng kotse. Di naman may boss. So, ang sabi ko, hindi ako marunong sa kotse. Yan ang problema ko, hindi ako marunong sa kotse. Pero marunong ako sa truck. So, I start selling truck. So, may mga kaibigan ako na wala namang biyahe, na nagpapabenta ng mga sasakyan. Sinubukan kong ibenta yung truck. So, nag-start ako ng one truck, which is big, open up sa mata ko na kumita ako ng 150,000. So, sabi ko, ma, baka eto na. So baka eto na yung pagkakataon na makabayad tayo. So awan ng Diyos, isa siya sa nagpahon at nagpaayos ng buhay natin. Truck selling, truck importation. Maraming salamat po sa mga tropa. Kads, Caleb, maraming salamat sa tulong. Yeah. So again, cheers muna tayo! Puro kaperahan! Wala tayong pera! Beer!